Hindi sakto eh. May ano, lampas-lampasan siya. Itong akin, para akong ano dito, ang tawag dito, ano bang tawag doon? Yung mga archaeologist, di ba, yung sa ano? Ano ba mahal yung sa ano? Astronomer. Sa Umi, astronomer, ano? umi, Para ako astronomer dito eh. Ah, anyway, marami muna tayo ng views, no? Nung nakaraan, no? Siguro yung mga last time na nakapanood sa atin ng ano ng forum, kung hanggang bandang huli nanood sila, okay, pasensya na po kayo. Hindi namin kaagad na-cut yung ano, yung yung Itong, ating galing. live, no? Kaya yung, tapos na po yung forum pero napapanood niyo pa po kami, okay? ito pong, ito Pasensya na pong, po kayo. ito pong live natin, ano to eh, bagamat hindi masyadong malaking audience natin, pero kahit pa isa-isa nagkakabunga tayo dito eh. Yeah. Pa isa-isang kaluluwa. Ah, na nadadaan sa church, 'di ba? Na may mga napupunta sa church dahil dito eh, Hmm. 'di ba? So, Yes, oo. Hindi magtuturo pa nakapansin ng naman ako sa susunod nung ano, yung rewards, yung iba't ibang crowns. 'Di ba merong reward yung ano, yung consistent. May crown eh, yung parang crown of ano bang crown yun? Yung consistent. Ano bang crown yun? Sunday na nga lang. Mm, Crown of rejoicing yung sa ano eh. Crown of righteousness ata. Yung ano, yung consistent dun sa kanilang ginagawa. oo. Yung hindi Sa tumitigil. mga sa mga regular viewers natin, mga kaibigan, mga kapatid, pasuyo naman baka pwede niyong i-share itong ating live forum para mas marami ang maabot nitong ating live. Maganda po ang ating topic ngayon. Hindi ko nailagay yung title, no? Dapat pala ilagay natin, ano? Di ba, ano natin, i-edit natin para ano. Bagong ano to, ito yung title natin, bagong bago to. Baka di nila alam to. I-ano natin, lagay natin yung title. Hindi ko nailagay, I'm sorry. Nawala sa isip kay, ko. kay Sis Christina. Meron tayong 4,000 viewers. I-edit natin, lagay natin yung title. Kaso hindi ko na ma-edit eh. Okay? Hindi ko na Ah, ma-edit. Iba talaga pagka hindi masyadong mateki eh. No? Anyway, di bale sa susunod, next time, we will not forget na ilagay yung ano, yung pinaka-title ng ating ano, talakayan, pag-uusapan para mas maganda. Okay? Anyway, magandang magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po muli to Grace Life Forum. Ito po ulit si Brother Henry Uy, nagpapastor sa Grace Life Church. Okay? Dito po kami sa Binyan. At itong dalawang mga magigiting at mga gwapo nating mga lalaki dito, mga leader po natin to sa simbahan. Okay? So sa mga malapit lang po sa amin dito sa Grace Life Church Binyan, sa likod lang po kami ng Southwoods Mall, no? Kung kayo po interesado na mag-join sa aming pong worship service, you are very very much welcome sa aming pong worship service. Every Sunday, 9 o'clock in the morning, kayo po ay pwedeng bumisita sa amin. So kung interesado po kayo, pwede po kayo mag-message dito sa ating comment section para malaman po natin. Okay? So again, magandang magandang araw po sa ating lahat, sa mga regular viewers natin at sa mga first time lang na makakasumpong nitong ating program. Ito pong forum na to ay dinisenyo po natin particular sa Body of Christ na kung saan ay para mapag-usapan lahat ng mga bagay na meron pong kinalaman sa New Covenant. Kasi lahat tayong mga Christians, dito po tayo sumasa ilalim. Okay? So dapat malaman natin paano tayong mamumuhay
dito po sa ilalim ng New Covenant of Grace. Since under grace tayo at gusto nating alamin paano tayo mamumuhay under grace, kaya ang ating pong forum pinamagatan nating Grace Life Forum. Okay? Good evening po sa ating lahat. Okay? Gandang gabi. Isang mapagpalang gabi muli sa lahat ng ating mga viewers at mga makakapanood pa nitong ating live. No? Sama-sama muli tayo na mag-aral at pag-usapan ang mensahe patungkol sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa panonood natin at sa walang sawang sumusuporta. Kung bago pa lang tayo pala sa page na ito, pwede natin siyang i-like para sa mga susunod natin na mga videos ay ma-update tayo. No? Ito po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Gandang gabi po. Pagka naisip ko po na parang nagsasawa na tayo dito sa pangalan ng ating Grace Life Forum, di ba GLF yan eh. Palitan natin ng Grace Light. Grace Light Forum. Kasi di ba yung grace ay nakakapagpaliwanag, makakapagpaliwanag ng pagkaunawa ng salita ng Diyos. So welcome po sa ating Grace Life Forum at nawa ay maging Grace Light po ito para sa atin. So dito pinag-uusapan natin yung patungkol sa biyaya at ngayon ay may pag-uusapan tayo maya-maya, antabayanan po ninyo. At maging excited po tayo kasi ito po paglilinaw na naman at pagliliwanag ng mga bagay-bagay patungkol dun sa mga practices natin sa ating pong mga local churches. So muli po, isang mapagpalang gabi at mabiyayang gabi po sa lahat. Yun. O sige, pwede na natin simulan bro para makarami tayo. Ano ba pag-uusapan natin? Yan naman lagi nating makarami tayo eh. Kaya nga tayo minsan lumalagpas eh. Talagang gusto nating makarami. Sinasamantalan natin yung pagkakataon na tayo ay ume-ere. At yung panahon na pagkakataon na yung mga nanonood po sa atin, nakikinig, ay andyan yung kanilang pandinig habang tayo po ay nag-uusap. Nung nakaraang linggo, nung nakalipas na pangalawang linggo, ang napag-usapan pa natin ay what happens when believers sin under grace. So nawa po ay natatandaan pa nung mga nakapanood o nakapakinig yung ating napag-usapan. So kung ano ang nangyayari sa isang mananampalataya o believer kung siya ay nagkakasala under grace. So, yan ay kung alam mo na ikaw ay under grace. Kung naniniwala ka na ikaw ay under grace. Marami kasi ngayon hindi nila alam na sila ay under grace. Diba? Hinahalo nila yung law sa kanilang pamumuhay. At doon sa mga nakalipas po nating pinag-usapan ay pinaliwanag natin yung patungkol doon sa ano ba talaga yung nangyayari sa isang tao pagka siya ay nagkakasala under grace. Siya ba ay papaluin ng Diyos? Yung kanya bang fellowship ay nawawala? Nasisira ba yung magandang ugnayan niya sa Diyos? Siya ba ay makakatikim ng consequences na malupit? At niliwanag po natin yan nung mga nakarang pag-uusap natin na yung mga bagay na yun ay settle na. Hindi na po yun yung dapat nating inaatupag dahil yung mga kasalanan natin sa ayon sa ating mga pag-usapan ay nabayaran ng Panginoong Kristo. Pero hindi po ibig sabihin na hindi tayo magbago. Hindi ibig sabihin na porket tayo ay under grace at sinettle na ng Panginoon yung usapin ng patungkol sa pagkakamali natin, yan ay hindi na tayo para paluin pa ng Diyos, pero may natural consequence. Kaya ang kalooban ng Diyos, mabago pa rin tayo. Ang paniniwalag natin nakaraan ay yung guiltiness ay dapat mawala na po sa atin. Ang sa ganun, mabilis po tayong nakakausad sa ating buhay pananampalataya. Nakakahadlang kasi yung lagi nalang condemnation yung ating napapakinggan mula dun sa mga nagtuturo. So nawa po nung mga nakarang pag-uusap natin, ay naliwanagan po tayo. Pwede nyo pong balikan yung mga napag-usapan natin. Nandyan lang naman yan sa ating Page. Sa ating page. Wala pa ba, Pastor? Hindi naman. Hindi, okay lang. Okay, so yun ang kinagandahan. Okay, at ngayon naman po, isa namang bagong-bago. Mainit-init. Yung ating pag-uusapan, bagong salang po sa kawali. Sinangag, niluto ng gusto yung ating pag-uusapan. At ang dalangin natin ay maunawaan ito ng marami. At malamang meron pa po itong gulat factor sa iba. So yun po yung abangan natin sa ating mga pag-uusapan ngayon. Ano ba yung gulat factor sa bagay na to? So yung ating pong pag-uusapan is about tithe. Nako. So, natawag nilang ikapu. Controversial yan. Bagong-bago, di ba? Bagong-bagong pag-uusapan. Alam ba natin yung tithe? Yung ikasampung bahagi ng ating mga kinikita ay dapat pa natin ibigay sa iglesia o sa church. O yan ba ay nire-required ba talaga ng Panginoon
ang isang Kristyano, once na siya ay kumita, ay dapat yung ikasampung bahagi nito. Ang ibig sabihin po ay, halimbawa, kumita ka ng 100, yung 10 piso ay para sa church. Pag kumita ka ng 10,000, no, yung 1,000 ay para sa church o para sa Panginoon. Kasi yun naman yung term na ginagamit ng marami. So tayo ba, under grace, ay, no, kung tayo ay naniniwala na tayo under ng biyaya o ng New Covenant, ay nire-required pa ba tayo ng Diyos na magbigay ng tithes? No? So yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So mainit-init pa po yan. No, at pakinggan natin kung paano po ito niluto ng ating Pastor Henry. So patikim naman. Siguro magpasabing-tabi muna tayo sa mga kaibigan nating mga pastor, no, at ibang mga Christians din na kakilala natin. Kasi maaring etong ating topic ay medyo maging offending sa iba o sa kanila, no? Dahil itong tithing ay pinapractice ng halos lahat ng simbahan, no? Almost every church in the body of Christ ay nag-exercise ng o nagpa-practice ng tithing. And yun nga, ang magandang tanong is, shall we tithe under grace? Nire-require ba tayo ng Diyos na mag-tithing, mag-tithes ngayong tayo ay nasa New Covenant? Yun, ang sagot ng halos lahat ng mga Christians dyan ay oo. Bakit? Nasa Bible eh. At hindi naman natin maikakaila, nasa Bible talaga yan, no? Malakay chapter 3, madalas ang ginagamit na verse, starting verse 8 papunta sa verse 10, no? Basahin ko nga sandali yun para makita natin kung ano nakalagay doon. Sabi doon sa Malakay chapter 3, sa verse 8, tingnan ko lang wait lang. Malakay 3. Sabi dito sa Malakay 3, verse 8, will a man rob God? Yet you rob me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. That's verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Try me in this, says the Lord of hosts, if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough for you to receive it. And I will rebuke the devourer, verse 11, for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, etc., etc. So ito yung mga verses na madalas ay ginagamit kapag pinag-uusapan ang tithes. Okay? And dahil yan ay nakasulat sa Bible at hindi naman natin ikakaila, ang tithes ay salita ng Diyos. I mean, ang Bible ay salita ng Diyos, di ba? At ang Malakay chapter 3, walang ibang nagsasalita kung hindi ang Diyos din. Di ba? Pagka tinanong ka, sino ang nagsasalita diyan sa Malakay 3? Malinaw ang sagot natin, mabilis. Ang Diyos ang nagsasalita diyan. O ano ang sabi ng Diyos? Sabi diyan, ninanakawan niyo ko. Di ba? So, it is very clear, ang nagsasalita sa Book of Malakay ay walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos. Wala tayong duda ron. Okay? Hindi natin pagtatalunan yon. At yan ang dahilan kung bakit napakaraming mga Christians in the body of Christ ay natatakot hindi sumunod diyan. Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, ang nagsasalita ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang sabi nga ng Diyos, ninanakawan niyo ko. Nagtanong ang mga tao, paano ka naming ninanakawan? Sa pamamagitan ng ikapu, ano? Ninanakawan niyo ko. So, Diyos ang nagsasalita. Walang duda, kapag Diyos ang nagsalita, dapat natin itong sundin. Tama? Kaya lang ito, dito papasok yung yung kahalagahan ng rightly dividing the word of truth.
Kasi dapat alam natin kung pag sinabi kasing rightly dividing the word of truth, ini-interpret mo ng tama yung nakasaad sa salita ng Diyos. So, importante na malalaman mo kung sino yung kinakausap ng Diyos nung sabihin niya yan. Okay? At kailan niya yan sinabi. So, pagka kasi nakita mo kung sino yung kinakausap ng Diyos, kailan niya yan sinabi, so marirealize mo na, teka muna, hindi pala ako kasama sa kinakausap ng Diyos. So, kung hindi ako kasama sa kinakausap ng Diyos, hindi ako nagnanakaw kapagka hindi ako nagbibigay ng ikapu. Kasi hindi naman pala akong kinakausap ng Diyos. So, in other words, pagka in-apply natin yung rightly dividing the word of truth, then you will come to realize na ang kausap ng Diyos dito ay yung mga tao na nasa ilalim ng Old Covenant. Sino sila? Mga Hudyo. Ngayon, tayo ay hentil. At kahit kailan, hindi tayo kasama doon sa Old Covenant law. Kasi ang kausap ng Diyos dito sa Malakay ay mga Hudyo na nasa ilalim ng Old Covenant law. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, di ba? Tayo daw, formerly, we who are Gentiles by birth, strangers tayo, alien tayo from the Commonwealth of Israel, and tayo ay foreigners to the covenants of promise. Hindi tayo kasama. Wala tayong covenant na isinasa ilaliman even before. No? So, hindi tayo kasama doon. So, bottom line, yes, totoo, Diyos ang nagsalita sa Malakay chapter 3. Hindi natin yung pagdududahan. Pero ang tanong, tayo ba ang kinakausap? Tayo bang mga Christians who live under grace? Hindi tayo ang kausap eh. Ang kausap ay mga Hudyo who live under the Old Covenant. And malinaw naman sa Bible, hentil tayo. Okay? Wala sa ating Hudyo. Kahit mukha ka pang Hudyo, kung hindi ka Hudyo, hindi ka pa rin kasama doon sa ano na yan, sa covenant na yan. Okay? So malinaw na ang Malakay chapter 3, bagamat ang nagsasalita walang iba kung hindi ang Diyos, ibang grupo ng tao ang kausap niya. Ang kausap niya ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng Old Covenant law. Tayo na mga hentil, Ephesians chapter 2, tayo ay hindi kailanman napasama sa covenant na yan. Tayo ay mga Gentiles. We are not under the Old Covenant law. So yun yung isang magandang dapat nating bigyan ng tawag diyan consideration. Okay? So marami pa akong gustong sabihin pero mamomonopolize ko na naman yung ating program. So magsalita muna kayo at susundot na lang ulit ako. Okay. Meron tayong bigyan nating pansin yung nabanggit ka ni Pastor doon sa verse na kanyang binasa. Yung curse, no? Gusto ko lang bigyan yun ng pansin kasi marami sa mga although believers yung ina-address natin ngayon, doon sila takot sa curse na yun. Sabi nga ni Pastor kanina, ang nagsalita sa Malakay, ang Diyos. Tapos, siya na nagsabi, meron pang kaakibat na curse, no? So, kaya kadalasang kasama sa tanong diyan, pag ako ba hindi sumunod sa pagta-tithe ay mapaparusahan ba ako? O pag ako ba sumunod sa pagta-tithe ay ako ba ay tatanggap ng blessing na pangako dun sa verse na yon? So yun yung mga kasamang tanong doon na sa verse na yun, no? Kaya balik tayo dun sa sinabi ni Pastor na yung verse na yon, ina-address doon is yung mga Israelita, no? Hindi tayo. Dahil hindi nga po tayo under ng Old Testament din sa law. Tapos yung tanong natin kanina na yun bang pagka hindi tayo nagbigay ay tayo ay kasama doon sa curse na yun na kinatatakutan ngayon ng maraming believers. So isa na rin diyan sa dahilan yung mga nagtuturo. So pasensya na po doon sa mga
Marami tayong napapakinggan. Pasintabi. Pasintabi po. Marami tayong napapakinggan actually. So dito naman, nililiwanag lang po natin, although marami pa namang time, so mapapasadahan pa natin lahat para maliwanag, maintindihan natin kung para saan ba talaga ito. Now, dun sa mga nagtuturo, balik tayo doon. So ang nangyari, nandun yung fear na makatanggap ng course. Kasi yung iba naman, talagang pinipilit sundin itong pagta-tights, yung 10%. Ngayon, ang pwedeng tanong diyan, meron po bang talagang nakakasunod? Kung meron man, naranasan ba yung pangako ng Diyos doon na bubuksan yung floodgates of heaven? Although hindi literal na gano'n, pero ibig sabihin nun, makakatanggap ako ng so much na sobrang daming biyaya na halos wala na akong mapaglagyan. Maganda yung sinabi mo, Brad, kasi ang dami kong kilalang faithful sa tithes eh. Baon sa utang. Ayun nga po. Tapos ngayon, kung totoo man, halimbawa na lang, merong isa o ilan ba sila na magsabi na faithful sila sa pagbibigay ng 10%, no? Naranasan ba talaga nila yon yung sobrang dami tapos wala nang mapaglagyan? Ngayong panahon ngayon, ang pera natin, kahit gaano yung karami, meron yung paglalagyan. Meron tayong paglalagyan yan at merong paggagamitan, di ba? Marami nga sa atin, kahit marami ng pera, sabi pa, hindi pa rin sila mayaman. Wala silang pera kasi nga, yung pangailangan. So, ibig sabihin noon, malinaw na hindi talaga applicable sa atin yung sa verse na yon. Hindi yun para sa atin. At dito nga sa under the new covenant, under grace, ang giving natin is it's a matter of the heart. Yung magbibigay tayo, yung tayo masayang magbigay, no? Not under compulsion, no? Magbigay tayo ng masaya. Yun yung giving natin ngayon kasi ang tanong nga natin is yung believer ba should tithe under grace. So hindi na tayo doon susunod yung idea na doon magbigay tayo, huhugot tayo doon sa, dahil tiniwala natin yung verse na yon, yung sa Malakay, doon tayo huhugot yung idea bakit tayo magbigay. So hindi na ganon. Dito na tayo ngayon sa yung sa sinasabi sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, na tayo ay magbigay na mula sa ating puso na masaya tayong magbigay. So yun na po yung ating pagbibigay ngayon under the new covenant. Alam mo, Brad, kung bakit may nabanggit ka kanina, gusto ko lang susugan. Okay lang, Joel? Ko lang, susugan ko lang. Sabi ni Jerry kanina, talaga bang yung nakasaad doon sa Malakay chapter 3 na blessing, no? Yung bubuksan ang dulungawan ng langit, ibubuhos ang masaganang pagpapala na kung saan wala ka ng kalagyan. Tapos sabi ni Jerry, totoo bang naranasan yon ng mga taong tapat sa pag-iikapu? Siguro kung magiging honest lang, no? Yung mga nag-practice nitong tithing. Kasi ako personally, nung ma-born again ako, no? Way back, wag nyo nang alamin kung kailan kasi magkakaalaman lang tayo ng edad, ano? Naging faithful ako dyan sa tithing. Naging faithful ako dyan hanggang sa magpastor na ako. Kasi yun yung naituro din sa atin, no? Now, of course, I am not saying na nagpabaya ang Diyos sa akin. Binless naman din ako talaga ng Lord. Dahil kahit papano, ang Diyos naman talaga ay nagpapala sa atin. Pero yung particular na binabanggit sa Malakay chapter 3, kasi iba yung binabanggit doon eh. Ang binabanggit doon ay bubuksan ng Diyos ang dulungawan ng langit. At ibubuhos ang pagpapala na kung saan wala ka ng sukat kalagyan. Yun yung nakasaad na blessing. Wala ka ng sukat kalagyan. Sa totoo lang, no? If believers are being honest, walang makapagpapatunay na yung ganyang pagpapalang walang sukat kalagyan ay nangyari talaga sa mga Christians. Kasi ang daming tapat magbigay ng ikapu, pero hindi naranasan yan. In fact, nagkakanda utang-utang pa, no? At yung iba nababaon pa sa utang. At hindi naman nakakapamuhay ng sabihin natin may karangyaan. So, ang tanong, hindi ba tapat ang Diyos sa kanyang ipinangako na pag nagbigay ka ng ikapu ay pagpapalain ka niya na wala ka ng sukat kalagyan?
bakit hindi nangyayari kung yun ang pangako ng Diyos? At kung tapat ang Diyos, ba't hindi nangyayari? Alam niyo yung simpleng sagot diyan? Ang simpleng sagot diyan is, unang-una, yung tithing hindi para sa'yo, hindi para sa atin. And so therefore, kahit i-practice ko yan, dahil hindi naman para sa akin yan, malabong mangyari sa akin, malabong magka-epekto sa akin yung pangako na yan. Pangalawa, ang Old Covenant law, kasi ang tithing is wala namang makakapag-deny, under the law yan. According to the book of Hebrews sa chapter 8, ang Old Covenant is obsolete na. Sabi ng Hebrews 8, no? When the new covenant comes in, the old became obsolete. Pag sinabing obsolete, out of date, hindi na siya ginagamit. Hindi na siya talaga kumbaga parang hindi na siya pwedeng gamitin. In short, parang ganon. Let's say for example, magbigay tayo ng halimbawa, no? Yung abacus, no? yung calculator na ginagamit ng mga Chinese. Siguro may mga isa-isa gumagamit niya, yung mga talagang gustong gumamit, no? Pero halos lahat ngayon, wala nang gumagamit ng ganong klaseng material para magkwenta ka. Kasi may calcul na eh. Yung calculator na ang mas madaling gamitin. So yung abacus, obsolete na siya. Di ba? Hindi na siya ginagamit. Halimbawa, anong iPhone na tayo ngayon? iPhone 16. May nakikita ka pa bang gumagamit ng iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3? Wala na. Bakit? Obsolete na siya eh. Hindi na makakapag-download yun. Meron nga akong iPad 1 eh. Hanggang ngayon buhay eh. Okay? Hindi ko na nagagamit eh. Kasi hindi na siya, wala nang internet. Hindi siya nakaka-connect sa internet. So, obsolete na siya. In other words. So, pag sinabing obsolete, hindi na siya gumagana. Ngayon, ang Old Covenant, ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 8, nang pumasok ang New Covenant, the old became obsolete. So, hindi na siya gumagana. So, kahit pa sabihin mong ikaw ay ipapractice mo yung tithing at under the law ka, since obsolete na siya, hindi na siya gagana. Parang tapos na yung contract nun. Walang iniwan niyan sa, ito lagi ko itong ina-example eh. Kung ikaw ay contractual, nagtatrabaho sa isang kumpanya, halimbawa factory worker ka, pagkatapos 6 months lang yung kontrata mo. After 6 months, tapos na yung contract mo. Endo ka na. Di ba? Yan yung term na ginagamit, endo. So, endo ka na ngayon. Tapos na yung kontrata mo. Dapat hindi ka napapasok. Wala ka ng business doon kasi end of contract ka na eh. Kaso naisip mo, since wala ka namang ginagawa, kaysa tumambay ka lang sa bahay, naisip mo, pumasok pa rin. Papasok ako. Tatrabaho pa rin ako. Okay, ginawa mo yung ginagawa mong usual. Pumapasok ka. Ngayon, nung pagtungtong ng A15, pumila ka ngayon dun sa payroll. Pagpasok mo dun, pagpila mo dun sa payroll, kukuha ka ng sweldo. Pagdating mo doon, sabi nung teka lang, wala yung pangalan mo dito eh. Hindi ka kasama sa payroll. Teka lang, nagtrabaho ko. Ang problema mo, Brad, tapos na yung contract mo eh. Hindi ka nakasama dito. So it's the same thing. Bakit hindi nangyayari yung tapat ka naman sa tithing pero yung blessings na sinasabi ng Malakay chapter 3 na kung saan ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Ibubuhos niya ang durungawan, bubuksan niya ang durungawan ng langit, ibubuhos ang masaganang pagpapala, wala ka ng sukat kalagyan. Bakit hindi nangyayari yon? Simply because ang Old Covenant law ay obsolete, no? Yung contract na yon tapos na. Kaya hindi mo ngayon nararanasan. Ako naniniwala, I challenge all Christians na nagpa-practice nitong tithing. I am not saying na hindi kayo pinagpapala sa pagbibigay ng tithing. Pero I doubt kung nararanasan natin yung sinasabi ng Malakay chapter 3 na kung saan yung buong bubuksan ng Diyos ang durungaw ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala na wala ka ng sukat kalagyan. Kasi kung totoo yung wala ka ng sukat kalagyan, never ka nang mamumroblema sa financial mo. Never. No? To the point na hindi ka na rin mangungutang. Wala na sa bokabularyo mo yan, yung utang. Okay? Hindi ka na bibili ng kung anumang gamit na installment. Okay? So lahat ng mo. Kasi wala ka ng sukat kalagyan eh. Di ba?
Now again, no offense dun sa aking mga kaibigan, mga kakilala, mga kapastoran na ito yung teaching na hinahawakan. Malinaw sa Bible, unang-una, we are not under the law. Sabi ng Romans chapter 6 verse 14, you are not under law, meaning old covenant. You are under grace, meaning new covenant. At malinaw naman sa Bible, kahit minsan, exclusive lang ang Old Covenant law sa mga Hudyo. So ang kausap ng Diyos, diyan sa Malakay 3, mga Hudyo. At nung panahon na yon, effective yon. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Effective yon. Pero sa panahon natin ngayon, it's no longer applicable. Kaya mahalaga yung yung nara-rightly divide natin yung word of truth. Mahalaga yon. Joel. Iniisip ko po yung iniisip ko lang yung tungkol doon sa tithe na yun. Di ba dami namang maraming pagkakataon na binanggit ang tithe sa Bible. Yes, Tapos oo. Tatlo yan, three types, oo. magkakaiba yung magkakaiba yung application kasi yung tithe, merong tithe na galing doon sa inani mo, yung sa galing sa land, yung kada ani ka, meron namang tithe na every year binibigay. Meron ding tithe na binibigay kada 3 taon dun sa pinakahuling buwan binibigay. Yes, para sa mga mahihirap. Magkakaiba ng para sa mahihirap yun Yung every year naman na binibigay ay festive para magamit nila pag nagdidiwang sila. Tapos yung isa naman ay yung Levitical tithes, yung kada umaano sila para yun dun sa mga nagbigay ng buhay para dun sa templo. Yes. So, hindi naman sa pagkaka-obserba ko, hindi naman po yan napapractice ng church. Aangal na, Brad. Aangal ang mga miyembro. Yung dami, no? Ang dami nun. No? Kasi pag tinotal mo yan, hindi lang 10% yon. Kasi di ba ang binibigay ngayon ng mga miyembro sa church, 10% lang ng income. Tapos pinagtatalunan ba yan? Pinagtatalunan pa yan. Saan ba kukunin? Sa gross o sa net? Di ba? Pinagtatalunan pa yan Okay. Di ba? Oo, pinagtatalunan pa yan. Yun nga, hindi ka pa kumikita, di ba? Kauutang mo pa lang. Kare-release mo pa lang ng utang. Sasabihan ka na mag-tithes ka. Oo. Sabi ko, wala ka pang inaani doon di ba? Yung tithes, galing yung sa inani mo Sabihin, kinita mo na Wala ka pang kinikita, pinagta-tithes ka na Yes. Kaya sabi ko, medyo medyo komplikado. Di ba? Ang nasa Deuteronomy, pag susunod ka, dapat sunodin mo lahat Lahat. Buuhin mo, hindi ka pwedeng sumasablay dun sa ilan. Yes. So, alam mo bro, maganda yung maganda yung nabanggit mo kasi hindi lahat ng members in the church ay aware na merong 3 types ng tithes sa Old Testament law. Under the law, hindi lang yung 10% na binibigay yung katulad sa atin ngayon, yung pinapractice pag sumweldo ka, 10,000 sweldo mo, yung 1,000 tithes yun para kay Lord yun. Di ba? Sa Old Testament, sa Old Covenant law, Mosaic law, kasi yan yung mga nasa ilaliman ng Israel 3 uri ng tithes ang binibigay, hindi isa lang. Yung sinabi mo nga, yung para sa Levitical priesthood, para sa festival, 3 feast yan yung Pentecost, Tabernacle at saka yung Passover. Tapos yung para sa mahihirap. So hindi lang 10% yon. Pag tinotal mo yan, according sa mga biblical scholar, pumapalo ng 23% ang binibigay nilang tithes. Ang binibigay ngayon ng mga miyembro, 10% lang. So ang punto lang natin bro ganito. Kung ipapractice natin religiously yung tithes, kasi ginagawa mo na rin lang, susundin natin yung yung sinasabi ng tithes under the law. 3 uri ng tithes. Kaso nakakalungkot bro, hindi naman sa no offense sa mga kaibigan nating pastor. Itinuturo nila yung tithes, baka hindi rin nila alam na meron ding 3 types of tithes. Magrereklamo na yung mga member noon pagka ganon. Eto pastor. Tsaka mandatory brad Ang tithing mandatory yan. It's a mandatory
kautusan yan na dapat mong sundin. Hindi ka po pwedeng hindi Kasi mandatory. iniisip ko, Pastor, kung doon pa nga lang sa isang klase ng tights, wala ka ng sukat pagkalagyan, paano pag ginawa mo pa yung isa tapos yung isa pa? Anong pwedeng tawag sa'yo? Wala kang sukat kasuksukan. Mamamatay ka na no kasi wala ka nang mapaglagyan eh. Bababaliw ka na sa sobrang yaman mo nun. Pero ito, Pastor, ano ba ito? 'Di ba si Abraham nag-tights doon kay Melchizedek Yes, oo. Ano ba masasabi mo diyan? Yan ang isa sa mga laging depensa ng mga kapatid natin sa body of Christ na si Abraham nag-tithes, wala pa ang law. Hindi pa bumababa ang law. Pero nag-tithes na si Abraham. Totoo naman 'yon, si Abraham nag-tithes, wala pa ang law. But it doesn't mean ang tithes ay hindi under the law. Yan dapat maging malinaw sa atin. Yes, it is true. Abraham gave tithes to Melchizedek, wala pa ang law. But it doesn't mean tithing is not under the law. At hindi rin natin po pwedeng sabihin na porket si Abraham ay nag-tithes, magiging pattern siya sa church. Kasi sa totoo lang, kapag ka nag-e-encourage ang mga pastor o ang mga nagtuturo ng tithes sa church, anong kino-quote nilang verse? Hindi naman yung kay Abraham eh. Di ba? Anong kino-quote nilang verse? Di ba yung Malakay chapter 3? Yes. Buti kung ang kino-quote nila yung kay Abraham, yung sa Genesis at saka sa Hebrews chapter 7. Hindi naman yung kino-quote nila. So anong kino-quote nila pag nagtuturo ng tithes? Di ba Malakay chapter 3? Nasaan ba nakasulat ang Malakay 3? Di ba under the law? Ganun lang naman kasimple yun eh. So, kung gagawin nating argumento si Abraham na nagbigay ng tithes, wala pa ang law. Pero bakit kapag ka nagtuturo ang maraming mga nagtuturo ngayon ng tithes, ang kino-quote Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 under the law. Ngayon, pag-usapan natin konti si Abraham. Sige, pagpalagay natin, no? Si Abraham, parang magandang example sa tithing natin. Ito magandang tanong. Saan nanggaling yung itinites ni Abraham? Galing ba sa kanyang income na pinagtrabahuhan? Di ba, sa atin kasi, sinasabi natin, lahat ng blessing mo, yung pinagtrabahuhan mo, income mo, yung kinita mo, 10% kay Lord. Ang tanong, saan nanggaling yung itinites ni Abraham? Pag tinignan mo yung istorya, si Abraham galing sa gera. Sinamsam yun eh. Galing sa gera. So nagkaroon ng plunder, no? Yung nakamkam nila yung mga kayamanan. Nakamkam nila yung kayamanan ng kanilang mga nakalaban. Doon nag-tithe si Abraham. Pangalawa, ilang beses ba ginawa ni Abraham yung pag-tithe kay Melchizedek? Sa pagkakaalam ko, isang beses lang eh. Hindi naman yun regular. Nakagaya ng pinapractice ngayon sa church. So saan nakapattern yung ginagawa ng yung itinuturo ng mga pastor ngayon o ng mga leader na tithing? Hindi kay Abraham. Nakapattern sa Old Covenant Law. Kasi sa Old Covenant Law, mandatory. Regular silang magbibigay ng tithes. Parang hindi inutos pastor, ano? Oo. Kay Abraham, hindi inutos yun eh. Voluntary yung ginawa ni Abraham. At isang beses lang niyang ginawa. Ngayon, yung ginagawa ngayon ng mga churches ngayon, hindi nakapattern kay Abraham. Nakapattern doon sa Malakay chapter 3, which is mandatory. At siya ay regular na magbibigay ka regularly. Pero sabi nga natin kanina, kung religiously susundin natin ang tithes under the Old Covenant Law,
Hindi lang 10% yon, papatak 23%. Kasi merong festival tithes, merong Levitical priesthood na tithes, at tithes para sa mga mahihirap. So, hindi lang siya talaga 10%, 23% siya. Malaki-laki. Oo. So, talagang hindi kaya nga sabi ko nga kanina, no, dito papasok yung kahalagahan ng rightly dividing the word of truth. Ang tithes hindi siya under grace. Ang tithes under the law. At sino ang mga tao na nasa ilalim ng under law o nasa ilalim ng law? Mga Hudyo. Tayong mga believers, no? Jew and Gentile na nasa loob ng church, we are not under the law. Hindi tayo saklaw nung kautosang yon. Ang pagbibigay sa atin hindi mandatory. Iyon yung binanggit ni Jerry kanina. No, ang pagbibigay sa atin voluntary, uh, cheerful giving. Kasi sa hindi cheerful giving yan eh, yung tsaka hindi voluntary. Marami hirap na hirap magbigay ng ikapu. 'Di ba? Marami hirap na hirap. Talagang napipilitan na lamang. Tapos hindi rin cheerful. At hindi talaga siya hindi siya galing sa puso. 'Di ba? So yan yung talagang masasabi natin when it comes doon sa teaching ng pag-iikapu. Now, pero hindi natin sinasabi na maging kuripot tayo sa pagbibigay. Okay? Kasi sa totoo lang, giving under the new covenant o giving under grace, generous giving eh. Walang percentage. Out of gratitude yung pagbibigay mo. Hindi ka rin natatakot. Kasi, tingnan mo bro, under the law, mandatory ang giving. Tapos, pag binasa mo yung Malakay chapter 3, ang motivation mo, either gusto mong pagpalain or ayaw mong masumpa. Yun yung motivation mo. Kasi ang nakalagay sa Malakay chapter 3, pag nagbigay ka ng ikapu mo, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, bubuhos niyang pagpapala sa iyo. So ang motivation mo ngayon, gusto mong pagpalain ka. Or it's yung isang sinabi ng Diyos na pag hindi kayo magbibigay ng tithes, you are under a curse. Ayaw mo namang masumpa. So ang motivation mo, gusto mong pagpalain at ayaw mong masumpa. Hindi magandang motivasyon 'yon sa pagbibigay. Kasi sa atin, under the new covenant of grace, nagbibigay tayo hindi dahil gusto nating mapagpala. Kasi unang-una, pinagpala na tayo ng Diyos eh. Kaya out of gratitude, gusto nating magbigay sa Diyos. At hindi tayo natatakot sa sumpa dahil niredeem na tayo from the curse. Walang sumpa-sumpa pagdating sa mga Christians. Galatians chapter 3, napakalinaw niyan. Si Christ, He redeemed us from the curse of the law. So wala tayong sumpa kung sakali mang hindi tayo magbibigay ng ikapu. So that is very very clear na teaching ng Bible. So kaya dapat maintindihan ito. Kaya sabi ko, ulit-ulitin ko, dito papasok yung kahalagahan ng rightly dividing the word of truth. Ang scripture dapat nakikita natin kung sino ang kausap, sino yung inuutusan, no? At makikita natin na makakalaya tayo doon sa bagay niya. Yan ang diyan. Pag titingnan mo, pastor, kasi pag tinignan mo yung konteksto ng Israel nung panahon, di ba, binigyan sila ng mga lupa di ba, hinati-hati pa nga yan di ba? Kaya nga yung portion ng mga Levites maliit. Di ba, yung cities na binigay sa kanila maliliit lang kasi ang tatrabaho talaga ng mga lupain yung 11 tribes. Tapos yung aasa doon sa ibibigay ng mga ibang tribo. Tayo kasi sa konteksto natin, hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng hektaryang lupa bawat isa. kung titingnan mo Kaya talagang sila ay inano rin na magbigay ayon dun sa magiging bunga. Pero ang medyo sa akin doon yung i-test mo Kung i-test mo ang Diyos. Diba? Medyo yun medyo controversial sa akin yun. Ikaw, Brother Jerry, ano bang masasabi mo tungkol dyan?
Sabi mo na ite-test ang Lord. Paano yung paano yung mga nag-fail to give the 10%, di ba? Kanina, tinanong natin kung paano yung mga nakakasunod. Paano naman yung mga nag-fail? Meron bang nakakaranas ng, sabi kasi doon, first sumpa. At meron bang sumpa na easy lang, kaya nating sumpa yun eh. Hindi basta-basta yun. At si Lord ang nagsabi nun. May sumpa, no? Ano ko lang, no? Ang daming hindi nagbibigay ng tithes. Ang Yes. gaganda ng buhay eh. Ang daming mga miyembro. Ang tagal ko nang nagpastor, brad, no? Yung minsan, kaya nga tayo minsan nabubwisit sa totoo lang. Bakit may mga miyembro na ang yayaman pero hindi nagbibigay ng tithes? Kaya yung mga pastor talagang nananakot di ba? Kasi nagtataka ka. Hindi naman nagbibigay ng tithes pero laging umaasenso. Yes. Gumaganda ang buhay. Tapos makikita mo naman yung mga faithful sa tithes, hanggang ngayon mahihirap. Yeah, maganda yung nakita natin yung dalawang bagay na yun, no? Kasi ako, personally, hindi naman lalo naging Christian ako, hindi naman talaga ako faithful na 10% eh. Kaya ako mismo magsasabi, hindi ko naranasan yung curse. Diba? Kasi nga hindi tayo under the law, di ba? Sabi nga sa Romans chapter 10, Christ is the end of the law. At tayo ngayon ay under grace, di ba? Christ is in us. Yung sabi kanina na bubuksan pa yung kalangitan para kapag gumawa ka na faithful ka, ngayon hindi na. Si Christ nasa atin na eh. Believer under grace, nasa atin na si Christ, di ba? So maganda lang din siguro na i-challenge yung mga kapatiran, mga believers to give. Para naman dun sa, syempre, yung evangelism, tapos yung sa improvement ng church. So maganda natin i-challenge, pero hindi yung idea ng tithing, no? Hindi dapat yun yung paghuhugutan ng ating pagbibigay. So, yun lang po. Ako nga nun, faithful din ako sa tithes eh. Yung bago ko natagpuan tong grace. Nawalan pa ako ng trabaho eh. Lagi ako nawalan ng trabaho. Laging bagsak yung performance ko. Ginagalingan ko naman. Bumabagsak eh. Sabi ko, bakit kaya ganito? Binibigay ko naman ang buong tithes ko. Hindi pala talaga para sa atin yon. Yes. Pwede mo naranasan yung bumukas ang durungawan ng langit, no? Parang konti lang. Meron pa akong mga naririnig, bro, ganito eh. Etong malupit, no? Advanced tithing. Advance. Malupit, advanced. Oo, i-challenge yung mga tao na mag-advance tithing. Meron kang hinihingi kay Lord, meron kang gustong pinagpe-pray, i-advance mo yung tithes mo. Malupit. Kumain sa savings. Kumain sa savings. Yung nasa malaki, ibigay lang yung tithes eh. Ito, advance eh. Mas malupit. In advance. So, kitang-kita mo, anong motibo mo sa pagbibigay? Ano yan? Si Lord, hindi naman parang slot machine na pag meron kang binigay, hindi ginawa mong parang minamanipulate ang Diyos pagdating sa pagbibigay eh. Hindi 'yun ang proper way to treat God. No, tayo nagbibigay tayo out of gratitude. Mahal natin ang Diyos, na-realize natin gaano siya kabait sa atin. So, tayo ino-honor natin siya with our wealth. So, dapat lang naman maging generous in giving. Pero kung ang motivation mo kaya ka nagbibigay dahil gusto mong may balik sa iyo, may blessing sa iyo. Na hindi natin sinasabi na walang blessing yung pagbibigay. Malinaw naman yan in Corinthians, sabi ni Apostle Paul, no? Remember this, he who sows sparingly will reap sparingly, di ba? And he who sows generously will reap generously. So under the new covenant of grace, we are also encouraged to be generous in giving. Pero walang percentage yun. At wala kang ibang iniisip na kundi mahal mo si Lord, pinagpala ka na, ngayon, naniniwala ka rin naman na we cannot outgive God, si Lord nagbe-bless din sa atin. Pero to use tithing, na nasa Malakay chapter 3, nabubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, walang sukat kalagyan, tapos ipapa-advance mo pa, medyo sobra na yon. Walang ganun sa Bible. Nagkamali na nga ng pagtuturo, ikinote na yung Malakay chapter 3, pagkatapos ituturo pa yung advanced tithing. Meron ako narinig na gano'n. Pero Meron din ako sinasabi ko narinig na ni Baka hindi naranasan yung
yung pangako doon sa tightening. Kaya try natin itong i-advance. Baka Oo. dito meron. Sabi niya, meron Maganda yung akong ano sinasabi ni meron Jerry akong kanina, request kay Pastor. Lord Meron akong request. So ngayon pa lang, iaano ko na, Down payment. i-advance ko na. May down payment na. Oo, ang lupit, no? May Oo. DP. Meron akong narinig naman na dinipensahan na sino may sabi sa inyong wala sa New Testament ang tithes? Nasa New Testament 'yan. Well, actually meron namang talagang nakalagay na salitang tithes sa New Testament. Kaya lang yung nagbabasa nito kadalasan na yung mga nagko-quote nito kadalasan hindi masyado sigurong inintindi yung kung ano yung sinasabi doon. Ito, Pastor, Sa basahin ko Matthew yung Tagalog dito sa akin. sige, Matthew 23 Okay. bro, nakalagay yun eh. Mateo 23:23 to eh. Oo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga kapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Yes. Oo. Ngayon, ang magandang tanong diyan, sino uli ang kausap ni Lord? Hindi naman mga Christians. Ang kausap ni Lord mga Pariseyo, tinawag niya nga mapagpaimbabaw itong mga Pariseyo na to eh, di ba? So sila ang kausap ni Lord, mga taong nasa ilalim ng kautusan. Oh, at ito pa magandang binanggit ni Lord dito, just to show you or to show our viewers na talagang ito ay under the law. Sabi ni Lord, basahin ko sa English, woe to you scribes and Pharisees, Matthew 23:23. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. So ang kausap ni Lord dito, nire-rebuke niya yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, dahil faithful daw sila sa tithe, pero nineglect nila yung weightier matters of the law. Ano yon? Yung justice, etc., etc. So, nang sabihin ni Lord na you are faithful in giving the tithe, but you neglect the weightier matter of the law. So, ang point is, yung tithing is also a matter of the law. So, tithing is under the law. Hindi naman sinabi ni Lord na na ang mga believers ay diyan sa verse na yan pinagta-tithes. Diba? Nung kausap ni Lord yan, ang mga tao diyan, they were living under the law. Kasi si Lord mismo, namuhay siya sa ilalim ng kautusan. He lived under the law. Kaya dapat maunawaan natin yun. Okay? No, pero lilinawin lang natin, siguro bigyan lang natin ng clarification, i-disclaimer tayo. Ako bilang pastor, mga kapatid, sa mga kapwa ko pastor, of course, gusto natin ang church, stable ang income. Hindi naman natin gusto yung income ng simbahan magde-deficit. No? Marami tayong gastos diyan, lalo na kung nangungupahan ka pa ng venue. So talagang kailangan natin ng income diyan. So ako naniniwala ako na talagang ang financial ng simbahan dapat ay stable. I go for it. Talaga namang 100% naniniwala tayo diyan. Okay? Pero kung ako ang tatanungin, I would rather teach what really the Bible teaches, kung ano yung sinasabi under the new covenant. At hahayaan ko na ang Diyos na magbigay ng kanyang katapatan, magpakita ng kanyang katapatan in providing the needs of the church. Kasi madalas ang mga kaibigan nating mga kapastoran, ang humahad lang para ituro ang tama, ang patungkol sa tithing, at tinitwist pa rin madalas kung ano yung hindi naman dapat na paniwalaan, is yung
baka mag-deficit ang income ng simbahan. Ako naniniwala ako kung ituturo natin kung ano yung tama, mas ang mga miyembro ng simbahan mas maiengganyo silang magbigay ng generous, no? Mag generous giving, sacrificial giving, no? Hindi napipilitan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kasi ako, I for one bilang pastor, ang gusto ko laging stable ang income ng simbahan. And of course, one of the things na pwede mong maisip, takutin ng mga miyembro na ibigay ang kanilang 10%. Kasi kung lahat ng mga miyembro, kung meron ka 50 miyembro, halimbawa lang, 50, kung lahat yan sumusweldo ng 20,000, let's say for example lang, 20,000, no? Kasi halos lahat naman dyan, merong more than 20,000, may sumusweldo ng 30 pataas, di ba? So papalagay mo na average 20, sa 50 na lang, sa 2,000 times 50, di ba? So magkano na ang income mo sa isang buwan? Meron ka ng sufficient fund para ibayad sa mga pangangailangan ng simbahan. So ganun ang nangyayari, talagang pukukan. Ngayon, kung inisip mo, kapag hindi mo ngayon inobliga yung mga tao, wala na yung 10%, baka magbigay na lang ng 20 pesos yan, magbigay na lang ng 50, no? At ganun na mangyari. Well, ako naniniwala ako, dito may exercise yung pananampalataya ng pastor sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran Di ba? Sabi ni Lord, ito isa sa pinangahawakan ko, sabi ni Lord, Peter, di ba? Uh, Upon this rock, I will build my church. Ang punto ko doon, sino ang builder ng church? Si Lord. Si Lord yung builder. So wala tayong dapat na ikatakot doon. If Jesus is the builder of the church, He will provide all the needs of the church. So ituro lang natin kung ano yung tama. And I do believe tithing is not the right thing para ituro sa congregation ng mga churches. Kasi tithing is under the Mosaic law. Kahit bali-baligtarin natin ang Biblia, okay? Tithing is under the law. Wala siya sa grace. Wala siya sa new covenant of grace. It's under the law. Yun lang. So again, no offense mga kapatid, no? Pinapaliwanag lang natin kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Parang namamali pa ng motibo yung tao, pastor, ano? Pagka tithes ang Tapos sa part naman ng mga nangunguna, parang hindi pa tuloy napapractice yung faith. Kasi nga, nilalagyan mo ng percentage. Tapos nakukompute mo na sa isip mo, ay ito nakikitain. Pero tayo, pastor, di ba, malagyan lang natin ng content testimony, di ba? Alam naman natin yung kaya ibigay ng church Pero di ba may mga pagkakataon na merong lumalaki, may dumadating na malaking halaga galing lang sa isang tao na alam natin, kinausap ng Diyos. Yan na At saka sa totoo lang bro, wala akong nakita. Ito yung mga nakikita ko nagte-testimony sa simbahan na wala pa ako, bibihira kung meron man, no? Halos wala pa nga ako nakita na talagang nag-testify na sila ay binless ng Lord ng sobra-sobra dahil sa kanilang pagbibigay ng tithes. Wala pa ako nakitang nag-testify ng ganon. Pero meron ako nakita nag-testify ng ganito. Yung tipong one Sunday, nung giving time, hinipo siya ng Lord, no? Kinausap siya ng Lord na mag-sacrificial giving, no? Meron siyang mga gastusin pero ang lakas ng kanyang pakiramdam na kinakausap siya ni Lord na ibigay mo yung lahat ng nandiyan sa pitaka mo, huwag kang mag-atubili. Ang lakas ng ang lakas ng tawag dito, leading. Ang lakas ng kanyang impression na talagang pinagagawa sa kanya ni Lord yon. And then, ginawa niya. Pagkatapos, magte-testify siya. Pag uwi niya ng bahay, meron siyang dumating na blessing, merong nagpahiram ng ganito, may nagbigay ng ganito, merong nagpaabot ng ganito. So, merong mga ganong testimony. No? May mga testimony ako dating narinig sa church nung ako ay nasa Parañaque pa, na nag-exhort yung pastor about sacrificial giving, na-motivate siya, ang natitira na lang sa kanya, pamasahe na lang, ibinigay niya kahit yung pamasahe niya. Sabi niya kasi maglalakad na lang ako dahil hinipo ako ng Lord hinipo ako. Maglalakad na lang ako. Tapos bago siya umuwi, merong lumapit na member, sister. Sabi sa akin ni Lord, ibigay ko raw sa iyo ito. Ganyan. Tuwa siya ngayon. So,
Meron akong mga testimony na napapakinggan sa mga ganong uri ng pagbibigay. Pero doon sa doon sa nagbigay ng 10%, wala akong naririnig na ganong testimony. Tayo nga, matagal na tayong hindi nagka-practice ng tech, pero bakit nagka-building pa tayo? Amen. Diba? Ang laki pa. Oo. Oo, isang magandang ano 'yan, isang Diba? magandang Usap-usap pa tayo nung dati kung yes, paano. Brad, isang magandang ano 'yan, isang magandang testimony 'yan na hindi tayo natakot kasi, hindi tayo natakot na since naliwanagan tayo about grace, na naging ano tayo naging faithful tayo dun sa pagtuturo ng gospel So tinuro natin 'yan. So binless tayo ng Lord 'di ba? Yes. Binless tayo ng Lord ngayon, hindi na tayo nangungupahan at meron tayong sariling tahanan, 'di ba? Talagang tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos. Pastor, ito po, dagdagan natin to, napasadahan natin to. Malapit na rin naman tayo matapos. So kung yung pong tithes ay hindi part ng New Covenant, yan ay sa Old Covenant law, tayo ngayon ay nasa New Covenant grace. So ano po yung dapat na paraan ng tamang pagbibigay bilang tayo ay nasa ilalim ng biyaya? Sinagot na ni Jerry kanina yan no? Yung sa Sige, pasadahan natin para Jerry, ikaw, kung bakit pana. kung bakit ba natin ano bang verse ang ginagamit natin para diyan? Wala naman tayong ibang ginagamit diyan, yung grace giving natin. Pag-uugat na natin diyan yung sa 2 Corinthians chapter 9, no. Yung magbigay tayo ng masaya, not reluctantly. Yung bigay tayo yung grateful tayo dun sa natanggap nating biyaya ng Diyos. At madalas minsan over ng 10%, tapos walang wala tayong limitation doon. Parang ikumpara natin siya yung pag naghanda tayo ng isang birthday o paghanda. Masaya ka kasi kaya gaano kalaki gagastusin mo. So ganoon din dito sa grace giving. Kung maintindihan lang talaga natin yung paano tayo napalaya mula sa kautusan at dito tayo ngayon na ilalim ng biyaya. Kung maranasan talaga natin, yun yung mag-motivate sa atin na magbibigay. Yes, yun po. Hindi mabigat sa loob. Dapat magaan, yung walang nananakot. Yeah. Tapos wala ring nangangako kasi dalawa lang naman yan May nangangako na ikipagpapalain at meron din namang nananakot. Ako personally, Brad, kasi nakasanayan na namin mag-asawa ang magbigay ng tithes Simula nung kami naging Christian Nung ma-realize namin yung under ng New Covenant ay grace giving. Hindi naman namin na inalis yung pagbibigay ng tithes. Pero ang motivation namin, hindi yung katulad noon. Na kapag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka, tapos pag nagbigay ka, bubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. So, hindi ganoon. Pero nasanay na kasi kami na magbigay. So, ang misis ko, kapag siya ay sumweldo, nakasanayan niya na, yun yung parang regular niyang ibinibigay. As an offering. Hindi siya yung as tithes, as an offering. Pero yun, wala ng percentage yun. Kumbaga parang nakasanayan na lang niya. So ang grace giving kasi walang percentage Malinaw yung sinasabi. I-quote ko lang uli sa 2 Corinthians chapter 9. Sabi ni Apostle Paul, each of you should give what you have decided in your heart. What you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ito yung utos sa New Covenant na pagbibigay. Giving is voluntary, not mandatory. Giving is cheerful, hindi ka pressure. Giving is from the heart, not from calculator. Okay? Galing sa puso. Hindi walang percentage Walang ceiling, walang ganon. So, pwede kang lumampas ng 10%, pwedeng 20, 30, 40, it's up to you. Pwede rin naman bumaba sa 10%, 9, 7, 8, 5. So, it doesn't matter kung saan masaya yung puso mo. Pero ako, naniniwala kasi ako, pag na-realize ng isang tao o ng isang Christian kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya, gaano siya pinagpala, walang dahilan para hindi siya maging generous sa pagbibigay kay Lord Walang dahilan. Kasi na-realize mo na napakabait ng Diyos sa'yo. Out of gratitude, magbibigay ka.
Plus, naunawaan mo pa, God loves a cheerful giver. Now, of course, alam natin, God loves everybody. But God has this special affection sa mga generous givers. God loves a cheerful giver. So, dapat maintindihan natin yun. Okay? So, tithing, mga kapatid, ang tanong natin is, shall we tithe under grace? The answer is no. Pero, shall we give under grace? Yes. Okay? Generous giving. Yun ang meron tayo under grace. Dapat lang tayo magbigay generously. Walang percentage, pero generous dapat tayo nagbibigay sa Panginoon. Yun ang ano natin. So nakikita pa rin ng Diyos yung ating motibo doon. Ano po, Pastor, no? Kasi God loves a cheerful giver eh. Nakikita niya pa rin kung masaya tayo nagbibigay. Yung walang nananakot, wala nagbibigay ng parang kota na dapat ito yung ibigay mo. So doon tayo bumabase, no? Yung ating pag-response doon yung respond natin doon sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. So nawa po, no, yung ating pong mga napag-usapan ay nakapagbigay ng kaliwanagan, no, makapagbigay po ng buhay. No, posible kasi na nasa buhay Kristiyano nga tayo, pero yung ating buhay ay hindi ayon doon sa buhay ng biyaya. Kaya yung ating pong puro may grace life. No, kaya pwede ko rin itong tawagin na grace light. No, sana nakapagbigay ng liwanag para may pamuhay natin yung grace life. No, yung pamumuhay sa biyaya ay pamumuhay na pag ikay nagbibigay, yan ay dapat hindi ka napipilitan. No? Kung ano yung pinasya ng puso mo, hindi mabigat. Nang sa ganun ay hindi ka mukhang parang alipin na nagbibigay. No? Ikaw ay nagbibigay na malaya. Malayang nagbibigay. So yun po yung ating mga layunin ng ating mga pinag-aralan. So nawa po ay natuto po tayo. No? Kung may mga tanong po tayo, pwede po tayo magsulat po dyan sa ating comment sa baba. O kung may mga topic po kayo na gusto nyo mapag-usapan natin, may consider sa mga susunod na forum natin, ay mag-comment lamang po kayo. So nawa po ay napagpala po ang lahat at naging mabunga yung ating pong pinag-usapan ngayon. So Brother Joel po at nag-iiwan ng isang mapagpalang gabi at mabiyaya po ang ating pagtulog nawa ngayong gabing ito. Salamat po. Okay po, patuloy lang natin na suportahan, patuloy lang tayo na makinig sa mga susunod pa natin ng mga live, no? Kasi mostly po sa pinag-usapan natin dito is yung kalayaan natin dun sa law, diba? Or under grace, more ang pinag-usapan natin dito is yung mensahe ng biyaya. So kabilang na dito ngayon na pag-usapan natin, lumaya tayo dun sa tithing, dun sa curse ng tithing, no? Ang sarap sa pakiramdam na meron palang ganung magandang kapaliwanagan sa under ng biyaya. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. Brother Jerry po ng Grace Life Church. Yun. Again, mga kapatid, no offense sa mga nasagasaan natin. Okay. Mahal namin kayo, mga kapatid, at magkakaibigan pa rin tayo. Kayo nakapanood dito. Peace. Peace, peace. Magandang gabi sa ating lahat at see you next time. Magandang araw po. God bless you all, mga kapatid.